Usapan natin ngayon, ito po, no? Senator Amy nagpahayag po ng kanyang undying love and devotion. Wow! Sa ating pong mahal na Pangulong Duterte at sa kanya pong mahal na anak na si Vice President Sara Duterte. Wow, napakasarap. Hindi ko alam niyo po, nagtimpla ako ng kape. Hindi ko alam kung nainom ko o nagtimpla na lang uli ako. Napakasarap. Okay. Pag-usapan po natin, no, na-touch po ako dito po sa ginawa pahayag. No, yung panahon na, alam mo yun, yung panahon na lahat na lang nagtulong-tulong laban sa Duterte. Mga loyalista, yung Tambaluslos Boys, kasama na si Sandro. Pwede naman kasing hindi na dehin bokeke lang, no? Pero talagang ganun kinakailangan gamitin sila lahat ni Martin. Nakakataba po ng puso na meron pong isa sa mga naka-unit team natin na nananatili pa rin pong at pinapahayag niya, hindi po siya natatakot na ipahayag. Hindi po siya natatakot na banatan ng mga pati ng mga alam ko, babanatan ka niyan, Senator Amy. Alam mo naman yung mga dapat check na rin kayo. Yung mga tinatawag mo bang Marcos loyalist ay Marcos loyalist pa o Tambi loyalist na? Okay, bago natin pag-usapan yung sinabi ni Senator Amy Marcos. At least kahit papaano si Senator Amy Marcos, merong merong taga-awat sa mga na bright side. Siya po yung bright side sa nagaganap ngayon yung kumbaga si Senator Amy Marcos, kung meron pang, kasi alam ko talagang yung mga vloggers, tambaluslos vloggers na talaga yung mga nagsasabing sila ay mga Marcos loyalist vloggers, karamihan tambaluslos. Wala po, ewan ko lang kung may nanindigan para kay Duterte. Pero masakit po, nasaktan kami sa lahat ng katrayduran. Pero alam niyo yun, yung si Senator Amy Marcos, yung kumbaga yung rainbow sa lahat, sa kabila ng lahat ng bagyo. Yung parang may belief ka pa rin. Parang alam niyo yung pakiramdam ko kasi, 'di ba, napapansin niyo ilang araw na, kung may ilang araw, ano ba 'tong mga kapartner namin, mga hayop ba talaga to? Talaga bang mga karumal-dumal ba talaga ang pag-uugali nila? Yung ganun ba talaga sila? Yung kaya hindi ko, parang si Senator Amy yung meron ka pa rin, magkakaroon ka pa rin ng matapos lahat ng drama, 'di ba? Matapos ang galit, lahat. Hindi naman na itago yung galit natin. Galit tayo kasi after all, 'di ba? Pero ngayon, siyempre parang si Senator Amy yung nagbibigay reason diyan sa grupo na yan, sa mga Marcoses. Sa grupo ng mga Marcos na teka muna, dahan-dahan kayo. Totoo ba na napaka-demonyo ni Sara Duterte? Teka lang muna. Baka ibang linyahan na yung gusto natin. Parang ganon, di ba? Inawat niya. Anyways, punta po tayo sa patuloy na pagtataas sa House of Representatives, meaning patuloy na pagtataas kay Tambi. At syempre, itataas din natin si Sara Duterte. Hindi naman po pwedeng kayo lang. Ito po, meron pong survey rito na 57% of Filipinos agree with the decision of Congress to reallocate the confidential funds of some civilian governments
government agencies to agencies that deal with national security concerns and are directly responsible for intelligence and surveillance. Yan. Tapos, tignan nyo po, wala namang problema. Kaya lang, sino po yung binibenta nila? Di ba? Parang ang dating po, panalo na kami. 57% mahigit kalahati. Tignan nyo po kung sino yung mukha na yan. Na po, parang panalo na eh, no? Ganyan yung mga picture ng mga ni Mao Zedong nung nanalo siya. Mukha pa lang puta na na eh. Mukhang anyways. Okay, pero baka nakakalimutan nyo na yung Okta search din, total Okta search, 57% lang yan. Okay, siyempre, parang, panalo na, 57%. Ano po ba ang trust rating ni Sara Duterte? Bumaba po ba nung sinabi na 57% sang-ayon sa pagtatanggal ng confidential fund? Hindi naman po eh. Ilan po ang trust rating ni Sara Duterte? 75% po. Pinakamataas po na trust rating. Huwag po nating kakalimutan kasi pag pinag-usapan nila yung survey, parang pabor na pabor sa kanila eh. Ibig sabihin, 75% ang taas naman. Mas mataas ba ang iba pang tao ng pamahalaan? May mas mataas ba kay Sara Duterte sa trust rating? Wala po. Siya po ang pinakamataas. So 57%. Ano po mas mataas? 57% o 75%? Anytime, 75%. Gudu. Bumanat na naman kayo ng Chinese. Dugo. China na naman kayo. Wala naman akong pinag-uusapan China. Kaya maka-China ba kayo? Kayong mga tambaluslos? Gudo. Pro-China ba kayong mga tambaluslos? Magdeklara na kayo. Mukhang mahal na mahal nyo ng China eh. Vice President ng Pilipinas pinag-uusapan namin, pinapasok nyo China. Maka-China kayo? Dugo. Pro-China. Wala nang pinag-uusapang pro-China dito. Hindi nga natin pinag-uusapan yung China. Pasok nyo na naman. Pasok, gudo. Dugo. At patapusin muna natin kung ano yung point niya. Bago natin ituloy. Wala na? Okay ka na, gudo? Okay ka na. Tanggalin na kita. Okay ka na pala eh. Alam mo, walang katuturan. Biglang papasok para basta wala lang tayo sa China. Pahiya kasi sila eh. Si Senator Amy kasi nagdeklara para kay Duterte. Kaya napapahiya sila ngayon. Nakakahiya, di ba? Marcos loyalist kayo. Yung Marcos nagsasabing pro-Duterte siya. Okay. Balik tayo. Huwag nyo lilituhin yung sa mga survey kasi sasagutin namin kayo ng survey din. No? Pinapakita nila, akala mo siya yung representative ng ng mga tao si Martin. Akala nyo ba ang saya-saya nyo na si Martin napapasikat nyo? Yan lang ay ibabato nyo kay kasi nagsalita na incheck. Utot nyo. Okay, balik po tayo rito. Tanggalin na kagad yung mga yan. Yung mga nanggugulo lang. Kasi alam nyo, di ba, napuna mo na yan, Miss Sunny? Pagka panahon na nagdi-discuss ako, tsaka aatake ang mga yan, di ba? Pero pagkatapos ng diskusyon, tahimik na. Panggulo lang yan eh. Mga bata ni tambaluslos yan eh. Anyways, okay, balik po tayo rito sa matino. Kahit po sa survey, no, hindi nyo po maitatanggi, lahat po na nagsasabi na mababa na, bumaba po, hindi po mababa.
bumabalan sa survey si Sara Duterte. Katulad din po na bumaba si Pangulong Marcos. Pero si Sara Duterte pa rin po, si Vice President Sara Duterte pa rin po, ang pinakamataas sa kanilang lahat. Okay? Okay, punta na po tayo rito kay Senator Amy. Natutuwa po ako at nagpapasalamat na mayroong isang Marcos na nanindigan sa mga Duterte. No? Kasi ang pakiramdam ko talagang hudas ba talaga yung pamilya na yan? Totoo. Totoo talaga. Kasi alam niyo naman yung pinanggalingan natin di ba? Kung gaano kayo dinayok-yok dito sa Pilipinas buhat nun nagkaroon ng people power. Ano talaga ang puta ano na tayo niyan, teenager na ako ng people power kaya may imagine niyo na Ano ba tingin sa mga Marcos nun? Dahil siyempre nanalo people power. Kaya nag-iisip ako, talaga bang likas sa dugo nila yung pagiging hudas? Mabuti na lang nariyan si Amy Marcos. Sa totoo po. Iyak kayo kay Gudo. Iyak ako kay Gudo. Iyak ka ngayon. Gawa ka uli, Gudo. Nang bago na naman. Okay. Kaya nag-isip talaga ako nanggigil talaga ako Alam mo yun, yung pwedeng manalo si Sara Duterte pero nag-all out support sa inyo. Tapos, okay, anyway, okay, talagang high blood po ako. Huwag po kayo mag-alala. Pag ito po hindi ko nilabas, ayun po ikakatigo ko. Sabi ng doktor ko, ilabas mo pag galit ka. Okay, balik po tayo. Ito po ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Nakaka-touch naman. Kaya biglang babalik yung ano mo no? Babalik yung at least nagsasabi siya ng hayagan. Okay, sabi ni Senator Amy Marcos, noong 2015, totoo po to. Ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan, at pakikipaglaban. Kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom, at katrayduran. Ayan. No? Maraming salamat, Senator Amy, at least, no? Diyan sa mga kinampihan namin ay mayroong isang Marcos na nanindigan para kay Tatay Digong at kay BP Sara. Lahat kasi umaatake ngayon Parang walang kakampi. Lahat ng congressman, grabe, no? For the first time. Akala mo may hahati. Putya, nagdrama pa yung PDP laban na si Gonzales. Ginanahan yata, no? Nagdrama pa na I am resigning. Ang ano po sa atin ay ang chairman namin ng PDP laban. I am resigning, Mr. President. Mag-resign ka. Pakialam namin sa'yo. Kung yung sarili mong kababayan na si Gloria Macapagal Arroyo, kaya mong ano, di ba? Alam niyo po ba ginawa ni para sampal kay GMA? Ipinalit niya sa pwesto niya yung kababayan ni GMA. Taga Pampanga. Hindi ba napakalaking sampal? At tinanggap. Tignan niyo po si Ungab. Hindi po pumirma. Bakit? Taga Davao City siya. Alam niyo yung ibig sabihin nun? No? Mawala na sa akin niya, ma-strip na ako.
Alam niya eh. Alam niya na pag hindi ka umayon sa akin, tanggalan ka ng pwesto eh. Mawalan na ako ng posisyon, pero hindi ako pipirma ng laban sa mga Duterte dahil taga Davao siya, di ba? Pero hindi niya sasabihin yun, siyempre. Pero yung deeds ay mas maganda kaysa sa words. Kaya yung wala tira dyan sa lintik ng mga PDP laban eh. ng mga away-away pa kay PDP laban. May pro nawala din lahat. Tindi ng mga congressman eh, no? Congratulations, Tambi. Talagang very powerful ka sa Congress, sa mga congressman. Okay. Parang personalized talaga niya, parang kaharian niya yung ano eh. Kaharian niya talaga yung mga congressman. Okay, maraming salamat Senator Amy Marcos dahil po sa inyo talagang nariyan pa rin, no. Ang ganda ng sinabi niya, no. Pagpapaunlad, mga kaibigan ko si Tatay Digong at saka si Sara Duterte, mga kaibigan niya sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran.